para sa episode na to, mag-uukay ulit tayo. So, let's go! Meron talagang mga vintage shirt na Betty Boop eh. Tignan nyo naman yung t-shirt niya. Boss Jack, The Mountain. Gwapo eh, no? Andito na ako sa shop ng bossing ko and ito yung mga items niya. Pagdating sa likod, pag malapitan, ganito naman yung design niya. Okay ba? Yo! Good day sa inyong lahat. So para sa episode na to, mag-uukay ulit tayo. So let's go! Then bago tayo mag-umpisa, samahan nyo lang ako saglit. Papakash in lang ako, tsaka papaship. Tapos after nun, game na. Tara! Thank you tayo. Ito yung papaship ko. Lacoste na vintage button down polo. Thank you sa kumuha na ito. Ready for shipping na to. Let's go. Check nyo, meron ditong peke na Hysteric Glamour na jogger pants. So sayang, check na lang tayo ng ibaba, di ba? So ito yung pangalawang item na mapapakita ko, and kagaya dun sa kanina, peke rin to. So ayan o. Sayang. Naisip ko pa naman sana pwedeng pambenta. Pakita ko lang sa inyo yung design na itong isang piece na to. Ayan, may nakalagay na time for adventure. So share ko lang kasi dapat nasa bundok ako ngayon eh, kasama si Jad. Kaso hindi natuloy due to personal reasons. Pero okay lang kasi yung ginagawa ko naman ngayon, adventure din to eh, diba? So check pa tayo ng iba pa dito. Dito sa section ng mga jacket and hoodies, sayang, kala ko panalo to. Kaso ekip din na human made. Damn, puro peke yun na chichempong ko ah. Mukhang bad sign to ah. Sayang tong Columbia na jacket to. Ang daming issues. Tulad niyan, expired na yun sa loob niya. Tapos ito, sayang. Pogi pa naman sana. Ang ganda na ito. Papay na AOP. Tapos ganito yung details niya. Tapos yung tag niya, ganyan, printed. Tapos hanggang likod, ayan eh. Liit lang eh, sayang. Makita ko lang din tong random shirt na to. Ganito yung design niya. Tsaka ito rin ata yung brand niya eh. Kasi madalas ako makakita nito eh. Check natin yung tag. Ayan o, diba? So gusto ko lang siyang ipakita kasi ang ganda ng detail niya na to. Ayan o. May maliit na tiketang yin yang sa manggas, diba? Ayan. Tapos may branding ng TNC dun sa likod. Tapos yung back hit niya, chinek ko kanina. Ganito. Ayan o. Ganda eh, no? Lalo yung effects na ito, nung parang apoy. Tapos ang ganda ng print niya sa personal. Tsaka yung tela, malambot. Angas eh, no? Pakita ko lang sa inyo tong piece na to. So kaya gusto ko siyang i-share kasi lately gusto kong linyahin yung mga USA college shirt eh. Kagaya na ito, 'di ba? Michigan. Ayan. So
Ito sana trip kong kunin. Kaso ang liit. Ang kulit ng shirt na to. Kala ko Betty Boop talaga eh. So ginamit lang pala siya as part ng design. So sayang. Kasi meron talagang mga vintage shirt na Betty Boop eh. Tapos medyo pricey rin yung iba sa kanila. Or mataas yung value. Kaya akala ko may makukuha ko ngayon. Pakita ko lang din sa inyo tong random shirt na Game Boy Nintendo. So naalala ko may ganito kami ng mga kapatid ko nung bata pa kami. Tapos ganito yung tag niya. Yo, papakita ko lang yung Boss Jack ko na lagi ko ring nakukuha nandito kung saan ako nag-uukay. Tapos tignan nyo naman yung t-shirt niya. Boss Jack, The Mountain. Ganda ng details. Ayan o. Pogi naman yan. Tinanong ko sa kanya kung pambenta na rin eh. Sabi niya hindi pa raw. So aabangan ko na lang yan. Dito sa isang shop meron ako nakitang isang piso. Nike. Tapos yung tela niya madulas. Usually yung mga ganitong piece pang golf to eh. Tapos ganito yung harap niya. Check natin yung tag ah. O tama nga. Ayan o. Nike Golf. O diba? Kasi kailangan makagalaw sila ng komportable. Kaya ganito yung fabric na ginagamit para sa mga damit nila. Pinag-iisipan kong kunin tong piece na to. So generic lang naman siya. Gildan na sweater. Pero nagandaan lang ako kasi ang kapal lang ganito niya. Neckline. Tapos ang ganda ng kulay. Tapos ang ganda pa ng mga sa ganito niya. Yo! Habang naglalakad ako papunta dun sa isang spot, merong sumalubong sa akin tsaka ako mausap. So, ayan. Nanonood daw siya dun sa channel. Nice one. Boss, ano pangalan mo? Ron po, Ron. Ayan, si Boss Ron. Ingat, Boss Ron ah. Thank you, thank you. May susubukan akong fruit juice dito. Check natin kung mabisa. Ito. Dragon fruit. Daming tao. Mukhang okay talaga. Sarap nga na ito. Visa. Dapat kinukuha na akong endorser na ito eh. Kasi palaki na ng palaki tong channel natin eh, diba? Medyo malakas lang yung tugtog dito sa sunod na shop, pero check nyo tong pair na to. Yung Puma na classic suede. Pogi eh no? Ganda pa ng condition. Meron din ditong Nike ECG na pair oh. Kaso halatang off sa stitching pa lang ng logo niya eh oh. Pero kahit legit to, ang pangit. Hindi maganda yung kulay. May nakita akong pogi na pair dito. Tignan nyo. Ito yung brand niya oh. Nico N. Japanese brand. Tapos ganyan yung kulay. Tsaka bagsakan. Parang mga pang hiking shoes ng Columbia. Diba? Gwapo eh no? Yo, yung mga sapatos na pinakita ko dun sa last shop, ayun lang yung mabibisang items dun. Kaya malis na rin agad ako eh. Tapos ito, palipat na ako sa isang shop na yung may-ari, pinapasahan din ako madalas. So sana may makuha ako dito sa kanila. Kasi so far, ilang items pa lang yung nakukuha ko eh. So check natin. Let's go. Andito na ako sa shop ng bossing ko, and ito yung mga items niya na nakasampay ngayon. Meron pa sa baba. So if ever merong mga magaganda, papakita ko rin sa inyo. Okay? Pero ngayon pili muna ako. Yo! Nakapili na ako ng mga items. Tapos papakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga hindi ko naman makukuha kasi sobrang lalaki, or yung iba nakitaan ko ng issues. So check nyo ha, isa-isa. Marami-rami to. Ayan o. Pakita ko sa inyo to. Tingnan nyo. Patagonia. So bala ko sanang kunin, kaso yun nga, sobrang laki. Ganda pa naman sana oh. May back hit pa. Yung pangalawa naman, ito, Texas.
Tapos pangatlo, ito, Broncos. Tapos, ito, trip ko sana kaso malaki lang din sa akin. Tapos ano ba to? Ayan o. Toy Story. Kulit no? Tapos may print lang siya ng Pizza Planet. Tapos ito. Sobrang laki lang din pero vintage shirt. So, I finish the Tour de France. O, diba? About sa bike. Marathon. Tapos wala na siyang back hit. Ando sana ng tele. Tapos naka-hard tag pa. Ayun o. Tapos, ito. Gusto ko rin sanang kunin. Bleach. Angas no? Ayan o. Laki lang din eh. Ayan. Tapos ito. Sweater na jerseys. Trip ko rin sana kaso medyo malaki or mahaba sa ganito nyo, sa laylayan. Ayan. So yun lang yung mga ipapakita ko, tapos abangan nyo na lang kung ano yung mga nakuha ko dito sa end ng video natin na to. Okay? So takits tayo maya maya. Let's go! So ito, nakauwi na nga ako and kakatapos ko lang mag-freshen up. Then sinabay ko na rin yung mga items kasi sinanitize ko na rin sila kanina pag uwi ko. Tapos, gaya nga ng nabanggit ko kanina, so, once nandito na tayo sa end ng episode na to, so, ipapakita ko na kung ano yung mga items na nakuha ko. Okay? So, discuss natin ng mabilisan yung details ng bawat isa. So, let's go! Para sa unang item, ito. Track pants. Ganito muna yung itsura niya. Then, yung brand niya is ito. Adidas. Then, ganito lang yung design niya. Oh. Meron lang siya nung minimal na parang stamp logo dito sa gilid sa baba nung bulsa. So, ayan. Tapos, kagaya sa mga usual na track pants, ayan, garterize lang yun sa waist niya. Tapos meron lang siya ng mga usual na strings, diba? Tapos wala tong kahit anong issues. Then kinuha ko to hindi for PSG, so gagawin ko tong pambenta. Okay? Although size ko siya, mas naisip ko mas okay siya as pambenta para sa akin. So ito, yung unang item natin, Adidas na track pants. Then para naman sa pangalawang item, so ito, pambaba rin to. Then ito naman, once binuklat, ganito yung itsura. Shorts. Tapos anong shorts? Ito yung brand nyo. Ayan. Speedo. Then kung mapapansin nyo, buklatin ko lang siya ulit. Ang lapad, di ba? Ayan. So, for big sizes kasi to eh. Para sa mga malalaking OAT, di ba? Ito, meron lang din siyang garter sa waist. Tapos, yung usual na strings ulit. Ayan. Tapos, meron lang siya nung bulsa sa likod. Ayan. Working naman to. Na-check ko na kanina to eh. Ayan. Di ba? Tapos, since board short nga siya, yung material niya, syempre, given na, ayan, nylon. So, siya yung tipo ng mga tela na mabilis matuyo once mabasa. So, ito, yung second item natin, Speedo na board short, pambenta. Okay? Then, para naman sa third item, so ito, shorts ulit, tapos buklatin natin. Ganito yung itsura nyo. Khaki na shorts. Tapos ano yung brand? Ito. Columbia. Ayan. Tapos ito, pambenta ko rin to. Then, ngayon ko lang na-realize, ang kulit pala ng mga nakuha kong pambaba. Bakit? Kasi, di ba, yung track pants, pampapawis yun. Usually, kapag nagja-jogging ka. Tapos yung pangalawa naman, para sa mga nagsuswimming. O, di ba? Tapos ito naman,
since Columbia to, ito naman for hiking or trailing, o, di ba? Grabe yung lawak ng mga nakuha ko ngayon. I mean, in terms of usage, di ba? Tapos, going back lang sa item, ito, sobrang simple lang ng mga details niya. Meron lang siya nung Columbia dito sa likod, sa bandang bulsa. Tapos, yung bulsa niya, ganito. Ayan. Tapos, kabilaan. Then, meron din siyang bulsa sa mga gilid. Ayan. Diba? Tapos, wala rin tong kahit anong issues. Ayan. So, singit ko lang pala, kaya ako lang dinidiscuss yung mga details ng mga item na nakukuha ko. Siyempre, para if ever na merong mga interesadong bumili na nanonood dito sa channel, so, at least, meron na silang idea kung ano yung i-expect nila dun sa item, di ba? Then, if ever, para pala dun sa mga interesado or nagtatanong kung saan ako nagpo-post ng mga pambenta ko, so, plug ko lang ulit, nandyan naman sa screen. So, check nyo lang ako sa Instagram ko at @MikeLacson_ kasi usually doon ako nagpo-post ng mga pambenta eh. Madalas, randomly, nag-i-story na lang ako doon sa account ko. Okay? Then, pwede nyong makita tong mga to if ever na na-picturean ko na ng maayos. So, ayan. Bale, ito pala yung ating pangatlong item. So, Columbia na hiking shorts. Tapos, move na tayo dun sa next natin na item. Let's go! So, para naman sa fourth item natin, hindi ko alam kung ano yung tawag dito eh. Pero once binuklat siya, ganito yung itsura niya. Ayan. Meron siyang collar. Tapos, anong brand nito? Ito. Tommy. Tapos ito, wala rin tong kahit anong issues, then bala ko rin siyang gawing pambenta. Kaya kung mapapansin nyo, pakita ko lang ulit ng buo. Ayan. Maliit yung size niya, 'di ba? So, pasok siya sa mga bata or sa mga babae. Or pwede rin naman sa mga lalaki as long as maliit yung body frame, 'di ba? Tapos, discuss lang natin ng mabilisan yung details nito. So, ang ganda lang nito kasi, ayan, ultimo yung mga botones niya. Merong nakalagay na Tommy Hilfiger. Hindi ganong makita eh, kasi maliwanag. Pero, aside doon, meron lang siya nung print dito sa harapan. Ganyan. Tapos, meron siya nung print dito sa sleeve na number 8. So, hindi ko alam kung ano yung meaning nito. Basta number 8. Last na pala, parang ito, sakto. Meron nga. So, may ganito pa siyang detail sa kabilang sleeve, oh. Meron siya nung embroidered na logo. Okay ba? Wala lang, nakitan lang ako kanina dito nung nakita ko. So, ito. Once again, yung pang-apat na item natin, Tommy Hilfiger na parang long sleeve. Para siyang rugby polo long sleeve, something like that. Okay? Then, para naman sa ating fifth item, so ito, t-shirt naman to, pero pambenta ulit. So, puro pambenta eh, no? So, once binuklat siya, ganito yung itsura niya. Tapos, anong brand nito? Ito. Ayan. RL. Tapos, ito, wala rin siyang kahit anong issues. Then, nagandahan ako sa mga details nito. Unang-una, dahil dito, tignan nyo. Meron siya nung naka-embroidered na Polo RL. Diba? Tapos, yung tela niya, ganyan no. Hindi ko rin alam kung ano yung tawag sa ganitong klase ng tela eh. Pero, sobrang lambot niya sa personal. Tapos, parang meron siya nung mga pattern na lining. Ayan o, yung ganyan no. Sana nakikita, 'di ba? So, ayan. Tapos, ito, plano ko sana talagang gawing PSG to, kaso sobrang laki. So, pakita ko lang ulit ah. So, pasok siya para sa mga XL ang sizing. Tapos, wala na siyang back hit sa likod. Pero, ang social nito,
Ang lakas makaklase. Kasi yung tela niya nga, tapos ganito pa yun sa neck niya, oh. Para siyang naka V-neck. So ito yung pang fifth item natin. RL shirt, tapos pambenta ulit. So para sa ating 6th item, so ito t-shirt ulit, tapos nakakatuwa yung kwento nito. So buklatin ko na muna kung ano yung itsura niya. Ito siya. Random lang. So ito, bala ko talagang gamitin to. Kasi freebie sa akin to ng bossing ko eh. O diba? Nakakatuwa. So ginawa niya na lang freebie sa akin to kasi sa kanya ko nakuha yung Tommy tsaka yung RL. Tapos aside doon, sa kanya ko rin nakuha yung 3 pang items na ipapakita ko mamaya. Tapos ito, nagandahan lang ako kasi although random lang siya, nakitan lang ako sa print niya. Ayun oh, buhay na buhay, di ba? So nagandahan lang ako sa details. Tapos aside doon, naka hard tag pa siya. Although hindi ako familiar kung anong brand to. Bale, napagkwentuhan nga din namin, parang mataas yung chance vintage din ata to eh. Pero hindi kami sure parehas ha. Then, para naman sa 7th item, ito t-shirt ulit. Tapos, torn pa ako ngayon eh kung gagawin ko bang pambenta or PSG to. So, once binuklat, ganito yung itsura niya. Then, anong Raiders? Ito. Nike. Tapos, nagandahan lang ako dito kasi meron pa siyang extra tag sa loob dito. Tapos, yung placement niya dito sa part na to. Ayan. Hindi siya yung mga usual na nandito. Diba? Tapos, meron lang siya nung Nike na swoosh logo dito sa sleeve. Tapos, ayun lang. Yung Raiders na logo nila, diba? Ayun yung main design niya. Then, aside dyan, wala na siyang ibang design kasi wala na siyang backlit. So, nakuha ko rin to kay Bossing. So, salamat para sa mga piece na to. Okay? So, ito, yung pang 7 nating item na hindi ko pa alam kung gagawin kong pambenta or PSG. Okay? Then, para naman sa ating 8th item, so ito, sure na talaga ako na gagawin kong PSG to. Tapos, t-shirt ulit to. Then, sure na rin ako na ito vintage talaga. So, pakita ko lang muna yung brand. Ayan. Naka-cut tag siya. Hanes. Tapos, nakuha ko rin to kay Bossing. Gaya nga nang sabi ko kanina, lahat ng mga ipapakita ko simula dun sa Raiders, ito, tapos yung sunod dito, lahat sa kanya ko nabili. Okay? Then, naka-single stitch to all the way. Then once binuklat, ganito yung design niya. Random lang na vintage shirt. Tapos once nilapit yung design, ganito yung design niya. Ayan, may nakalagay lang siya na Hawaii, protect and preserve. So, 'di ba? Sobrang random. Tapos pagdating sa likod, meron siyang back-hit na kagaya nung nasa harap. Ayan. So, bakit ko to kinuha? So, meron akong multiple reasons. So, una, napakaganda kasi ng tela nito. Tapos, pangalawa, pasok sa size ko. Tapos, pangatlo, nagandahan ako or na-appreciate ko yung print niya. Kasi, laser print yung ginamit na method pagdating sa printing. So, pakita ko lang ng malapitan. Ayan o. So, parang nakadikit talaga siya dun sa tela. So, ayun yung mga reasons. Tapos, yun nga, bonus na lang siguro na vintage pa siya, di ba? So, ito, yung ating second to the last item, random na vintage shirt. So, para sa last item natin, so, hinuli ko talaga to kasi gagawin ko tong PSG. Then, dito ko pinaka nagagandahan sa lahat ng nakuha ko for this video. Okay? Tapos, bigyan ko lang muna kayo ng konting background about dito sa shirt bago ko siya buklatin. So, ito, 80s shirt to. So, vintage na talaga, 'di ba? Once binuklat natin siya, ganito yung itsura niya. Ayan. Ito yung harap,
Tapos, ito yung likod. So, pakita ko yung details. So, una, yung brand niya, ito, Hanes, na BP neck. Kaya, mapapansin nyo, ayan o, makapal yung neckline niya. Tapos, naka-single stitch to, all the way. Ayan. Pati dito sa laylayan. Okay? Tapos, pagdating dun sa print sa harap, ayan, meron siyang nakalagay na, ayan, dated ng 88 or 1988. Hindi ko lang ganong mapakita kasi sobrang liit na eh. Tapos, naka-credits lang or naka-credit lang yung artist most likely netong print na to. Diba? Tapos, pagdating sa print, laser print din yung ginamit. Kaya ang ganda, parang dikit or parang nakadikit talaga yung print niya dun sa tela. Ayan o. Kaya buhay na buhay kada detalye ng kulay. Ayan. Tapos pagdating sa likod, pag malapitan, ganito naman yung design niya. Okay ba? Ayan. So ito, share ko lang. Kaya ko to kinuha kasi talagang na-appreciate ko na siya this time eh. Tapos, ang kagandahan pa, 'di ba doon sa previous episode ko, nakakuha rin ako ng vintage shirt doon na tiger naman yung design. So, sabi ko nung nagdi-decision ako kanina kung kukunin ko ba to or hindi, sabi ko parang if ever na itutuloy ko man na gitin to, so may katerno na yung nakuha ko na tiger. Kasi ayan o, 'di ba? Underwater naman siya. Tapos puro hayop din. So, ayan. So, ito, yung last item na nakuha ko for this episode. So, since napakita ko na yung kada item na nakuha ko for this episode, so, matik nyo na, syempre, di ba? Kailangan ko nang i-end yung episode natin dito. Pero bago ko yun gawin, gusto ko munang, syempre, magpasalamat para sa lahat ng umabot sa part ng video na to. Then, if ever, comment kayo kung ano kaya sa tingin yung pinakamagandang item na nakuha ko for this episode natin. So, para kasi sa akin, obvious naman, di ba? Pinakamaganda talaga yung 80s shirt, yung vintage na, ayun, yung huling item na pinakita ko. Tapos, aside doon, gusto ko lang din palang magpasalamat sa bossing ko na palagi nagpapasa sa akin. So, if ever may mga bago ka na boss, PM mo lang ako Tapos yung mga inaawitan ko sa'yo, baka naman. Kasi for sure, mapapanood mo to eh. Then, para pala sa mga viewers, so nakakatuwa lang kasi kanina, di ba, meron pang nakarecognize sa akin na isa sa mga subscribers natin dito sa channel. So, nakakatuwa lang sa akin yung mga ganong moments kasi kumbaga, the way ko siya tignan. Kumbaga, lumalaki na tong channel natin. And the more na lumalaki to, so, ang dating sa akin nun is, mas marami yung, kumbaga, nakaka-appreciate pagdating sa streetwear and thrifting na ginagawa ko. Diba? So, yun lang. End ko na ulit yung episode natin dito. So, ingat tayong lahat. Then, see you sa next kong upload. Let's go!